Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Taurus. Ito po ay para sa Hulyo 2026. Kunin niyo lang po kung ano nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaari nga mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaring sa deck na ito, which is your core energy, Four of Wands reversed. Maaring dito sa deck na ito, nababasahin ko mamaya ang full description from the guidebook para kayo mismo may sariling interpretation at para may snippets kayo how this deck looks like. Kasi gusto kong i-share na napakaganda ng deck na ito. Maganda yung artwork, maganda yung pagkakasulat ng guidebook. Actually, lahat ng decks na to, nandito na nakaharap sa inyo, magaganda yung artwork and magaganda yung mensahe, magaganda yung images. At least for me. Anyway, kung wala pa rin nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na buwan na mensahe ang makarelate tayo. So, like, share, subscribe naman po kayo para maabutan nyo. Pero kung ayaw nyo, okay lang din naman. No pressure. Okay, Four of Wands. Calling off a wedding. Pwedeng nag-propose o kaya engaged. Pero hindi na happy. Parang gusto na i-call off. May nalaman na truth. Hindi ko alam kung yun talaga ang kwento. Malalaman natin mula sa makukuha natin sa deck na ito. Pero somebody is not ready for this celebration. Pwede din naman somebody is in a depressive state, or somebody is calling off the wedding kasi they would need to migrate or they would need to go to another place. Pero um, it could also mean success. That is success. Six of Wands is success. I don't know, medyo conflicting pa siya sa ngayon, kasi ang core energy niya, you don't want to celebrate, pwede you're calling off an engagement, o pwede din naman na you are clinically depressed, you're diagnosed with depression, or basta parang gusto nila magkulong, gusto nila magmukmok. Malalaman natin yung full story when we see the whole spread here. Pero yan ang core energy, medyo conflicting sila kasi this is success. Pwedeng yung iba sa inyo siguro, sa personal life, which is in love life, they are not no longer happy, pero in their career move, parang they're very happy or very successful, which could also lead to happiness. Pwedeng tinalikuran ang I don't know, tinalikuran ng isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanila kasi hindi na makatulog. Tinalikuran nila yun kasi they are all for success. Pwede din naman na yung iba ay buntis pero ayaw magpakasal. Bakit? Pwedeng dahil gusto niya itaguyod yung anak niya mag-isa. I would rather do it alone than be with someone na hindi naman ako inaalagaan o kaya naman hindi ko nakakakitaan na responsableng magulang. This is fertility, if not abundance. So, pwedeng you are feeling successful or you are experiencing success, you're experiencing success sa isang endeavor na matagal mong pinaghirapan, matagal mong pinagpaguran, o pwede din naman na matagal mo nang pinag-iisipan na something is not, parang hindi na okay ang lahat sa akin dito. Maybe it's time for me to migrate. Hindi na masaya dito sa, kung nasa man ako, it doesn't matter kung trabaho or relationship, pero it doesn't matter and I'm willing and I'm very open to give birth to something new or give birth to a child, to bring a child to the world na hindi sa kung nasaan ako ngayon. And wala dito ang kapalaran ko. Kumbaga, si Taurus ay parang maglalakas ng loob ba para i-pursue ang isang bagay na or parang i-give birth ba ipanganak ang isang bagay na um, sa isang sitwasyon o environment na hindi yun yung current na situation. Pwedeng ganun. King of Cups, ang ganda nito. Probably you have met somebody whom you truly love, somebody na talagang ninonurture, inaalagaan, at emotionally stable na tao. Pwede din naman ay iba sa inyo kung naka-relate kayo dun sa calling of the engagement. Pwedeng babalik na kayo sa family home nyo and you would parang na-realize nyo na parang mas okay pala na dun muna ako sa parents ko since na-miss ko na rin naman sila. Magpapagaling muna ako, mag-heal muna ako ng broken heart doon sa
parents ko. Pwedeng ganon. Kasi pwedeng tatay to. This is King of Cups. Somebody who is emotionally stable. Um, Hindi siya nagla-lash out kapag challenging ang sitwasyon. Kaya niyang kontrolin ng emotion niya. Nurturing siya. At he leads with the heart. Yan ang taong to. Kung hindi mapagmahal, he leads with the heart. Kaya ako nasabi na pwedeng tatay. Kasi king, and dahil king of cups, may emotional mastery siya. Hindi siya basta-basta nasigaw o kaya hindi basta-basta magla-lash out, maglalabas ng init ng ulo. And for you na parang you're looking closely at your life, yung mga naipondar mo, o kaya yung ilalabas mo, you give birth mo sa world, doesn't matter kung tao man yung give birth mo or idea, business idea, you know that you have to be in the right place, surrounded by the right people when you do so. And then, unang-unang card nga, sinabi ko kanina, this is success. Meron mang part na hindi ka masaya, generally, hindi ka masaya, pero may unti-unti namang kumikilos ang universe na para ibigay sa'yo yung success na deserve mo. Kasi ito, ano yan, no? Parang punong-puno na ng, punong-puno na yung utak, hindi na makatulog sa mga naiisip na hindi nakakatulong. Mabigat na yung kumbaga mabigat na yung utak, mabigat na yung isip, mabigat na yung mga bagay-bagay. And it's the emotions, yung nurturing and pagtanggap, full na openness, ang siyang makakatulong sa iyo para mairaos ang sitwasyon na ito. Pwede din naman na iba sa inyo ay prodigal son o kaya prodigal daughter. Yung naglayas tapos parang nakipagtahanan o kaya pumunta sa isang lugar ang tinalikuran ng pamilya, and now you are realizing na dapat pala nakinig ako sa magulang ko o kaya dapat pala nakinig ako sa parents ko. Queen of Pentacles, pwedeng it might cost you a lot. Ikaw yan, Taurus. Earth sign kasi to. Taurus, Virgo, Capricorn. A Queen of Pentacles upright, parang ang finances niya intact o kaya naman ay stable ang lahat-lahat. Pwedeng career stable o kaya yun nga, finances ay stable. Pero having that in reverse could mean na may financial challenges ngayon si Taurus. Pwedeng naloko siya, na-scam siya financially. Hindi love scam kundi parang pwedeng gambling. Nagamit ng partner sa gambling ang pera, tapos parang na-realize niya yung mga pagkakamali ng yon, willing na siyang i-correct yon at i-correct niya talaga yon, pero with a kid at hand o kaya with a new business idea, new investment na padating, hindi siya para pa magpatuloy doon sa sitwasyon na nakapanakit sa kanya dati. O pwede din naman na ngayon iniisip mo pa parang magsistay pa ba ako dito, ngayon na parang umaariba yung business ko, umaariba yung financial status ko, nawalan ako, pero parang maganda ang takbo ng mga bagay-bagay sa buhay ko, parang hindi ako masaya, pero napapaisip ka na maging ulit, parang buuin muli ang sarili, kumbaga. So, Hangman dito, lumabas, pwedeng yung iba sa inyo kasi may pangamba na parang everything is turning out well, ang ganda na ng mga lagay ng mga bagay-bagay, natatakot ako na they would come back at sisirain nila ulit yung buhay ko. Ang Hangman, ang message niyan is, yun nga, you are not as powerless as you think you are. Kahit akala mo wala kang magagawa, parang biktima ka, naramdaman mong biktima ka, hindi ibig sabihin nun ay magpapabiktima ka pang tuluyan. O kaya naman siguro, yung iba sa inyo, ano talaga, na parang feeling nyo talaga, hindi powerless talaga kayo once na magparamdam yung taong to kasi marupok. Medyo marupok. Madaling umuo si Virgo. Ay, si Virgo. Baka Virgo yung kadil nyo. Si Taurus. Madaling makausap. So, kapag halimbawa humingi ng tawad at nanghingi ulit ng pera, malaki ang chance na you will feel powerless talaga, oo na lang kayo. So, ingat kayo doon. Kasi, pwedeng hindi nyo parang poprotektahan na ang inyong success o poprotektahan yung parang windfall of money. Kung nagkaroon man ng parang windfall of money, kasi abundance din ng Empress na kung nagkaroon ng windfall of money, pwede yung iba sa inyo
dahil sa sobrang bait nyo na willing kayong i-share yung successes nyo, pag ang taong nanakit sa inyo dati o nag-ubos ng pera nyo dati, kapag lumapit ulit at nanghingi, hindi kayo magdadalawang isip na bigyan siya. So, ingat kayo. Pwede din naman na ang ibig sabihin niya ng hangman is, yung success darating sa inyo in a way na hindi nyo inaasahan. At kayo mapapaisip, parang anong nagawa ko para maging deserve to? Parang kukwestiyonin nyo, deserve ko ba to? Parang biglang may windfall of something, may biyaya na tuloy-tuloy na dadalhin si universe sa inyo. Pwede din naman na passive income, biglang magkakaroon ng increase sa passive income si Taurus. Pero ang trade-off, ang trade-off kasi nun is success sa career, finances, pero yun nga, called of engagement, o kaya success sa businesses and everything, financial career, ganyan. Excuse me, wala akong tubig. Success doon, pero yung mental health nyo naman ay sobrang apektado. Kasi you are very much in your head, overthinking something or analyzing something. Pwedeng may pinaplano, malupit na game plan ang ginagawa ni Taurus ngayon. Pinag-iisipang mabuti ang next move. Babalik ko yun kasi marami. Nag-iisipang mabuti o kaya naman ay ito yung nakikita ko na sitwasyon dito. Pwedeng iba sa inyo may issue sa love life. So ngayon, okay na let's say cool off kayo kaya hindi na kayo nag-uusap, nag-break na kayo. Tapos ngayon na nagiging successful ka sa ibang aspeto ng buhay mo, nare-realize mo or naiisip mo, hindi pala nare-realize, naiisip mo na parang sana nandito siya para to share my blessings with. So ngayon, ikaw, you can't, dapat maging masaya ka doon sa success mo in another aspect of your life, pero iniisip mo na hindi naman ako masaya sa love life ko, so parang hindi din masaya overall. So pwedeng ino-overthink nyo yung sitwasyon na sana pala, parang sana I can have it all, o kaya sana okay yung career, okay din yung love life, o pwedeng iniisip nyo sana love life na lang at dead man na sa career. Pero here's the thing, kasi you have let go of that person for a reason. And ang abundance in your life will enter the moment you let go of something na hindi na nakakatulong sa'yo, iangat ka pataas. So, wag mo nang hanapin yung isang bagay na nakapanira sa'yo dati. Kasi, tingnan mo yun, abundance, and then there's parang getting out of that treachery, getting out of that cheating, maraming lies, maraming kasinungalingan, marami ng kasinungalingan ang binigay sa'yo dati, ba't hahanapin mo pa ngayon? Pwedeng ikaw to, nag-iisip, tingnan mo siya, nag-iisip, nagpaplano, nagsusulat. Pwede ikaw yan, nag-iisip, nagpaplano at nagsusulat ng isang bagay with that ex in mind. Pero that ex has been cheating you o kaya doing something treacherous behind your back, mapandaya, at ikaw to, hinahanap-hanap mo pa yon. Wag ganon. Kasi the moment you let go something na hindi na aligned sa buhay mo, that's the moment that you will give space or make space for the right person o kaya you make space for the right blessings to come. And those blessings are coming at you not because you have to share it with that ex, but you have to nurture it and you have to cherish it kasi it is meant for you. You deserve it, Taurus, okay? So, you're too generous. Mapagbigay at maaaring gusto pang ibamigay ang blessings, which is nice, pero
kapag over-sacrificing, if there's a word, over-sacrificing na, um, it doesn't make it better. Okay? So, this is apathy. O kaya, pwede naman na, yun nga, yun talaga yung scenario na nakikita ko dito eh. Para, career is, perfect, pero the emotions are not well, na hindi masaya sa ibang aspeto ng bagay, hindi happy, ganyan. So, choose your poison, kumbaga. You can't have it all, sabi ni universe. Pero take your time if you want to isolate yourself and think things through, para mabalanse yung parang sakit sa dibdib na parang may kulang eh. Parang may kulang sa pakiramdam, ganon. Pero, it's a new beginning or it's a new way para to plant the seeds towards a healthy heart o kaya a healthy love life. Kasi the more na nagpapakamartir tayo sa isang bagay na may resistance dun eh, sa isang bagay na hindi naman equal ang binibigay sa atin. Nagsasacrifice tayo sa isang tao eh, na hindi naman deserve yon, di ba? So, parang, ganun din. So, maybe itong July, it's a process of parang clear o kaya looking closely how you've been um, owning up doon sa decision mo to let go of someone o kaya owning up doon sa parang nabigyan ka ng biyaya eh, para sa iyo 'yan. Okay? So owning it and embracing that abundance na binigay sa iyo. Kasi it's time to plant those seeds. Pwede kasing you are planting those seeds na reconnecting with your loved ones, reconnecting with your family, o kaya naman planting those seeds para mas tumibay ang iyong um, pagmamahal sa sarili. Yun. Pero ang ending mo kasi itong Four of Cups na parang ano ka pa eh, parang on the fence ka pa, pinag-iisipan mo pa kung ah, i-share mo ba, may message mo pa ulit, magre-reconnect ka sa ex mo, parang hindi ka pa motivated enough. So, okay lang yan. Take your time. Pwede kasing minumorn mo pa yung engagement na hindi nangyari o kaya engagement na na-call off, minumorn mo pa. So, parang wala ka pang interest sa career move, any drastic career move, pero binibless ka na ni universe about your career situation. Parang ganun. Pero pwede din baliktad ha. Pwedeng you are blessed with, a good love life, pero kailangan mong mamili na gusto mo talaga career ka mag-focus, yung ganun. Merong isang aspeto ng buhay mo na continuous ang success pero hindi mo napapansin kasi na-engrossed ka pa doon sa kung ano yung nawala sa'yo. So ngayon, ibe-bless ka ni universe ng, I don't know, a child, a blessing is coming your way, pero um, kailangan mo nang alisin sa sistema mo yung mga bagay na hindi nakatulong sa'yo dati kasi hindi makakapasok fully yung abundance na yan, the more na mag-ruminate ka over something na tapos na. So, pwede ngayon, tinuturuan ka ni universe how to be more receptive doon sa mga at hindi apathetic doon sa mga binibigay sa iyo ni universe. Pwede din naman na you are invited to learn more about parang loving yourself more. Okay? Message from the universe. Kuha tayo ng mensahe mula kay universe. Communion. Babasahin ko yung guidebook para kayo ay may interpretation. Communion. Draw your allies close to you right now. It is time to commune with those you trust, whether you need support, guidance, or simply a kind listening ear that helps you truly hear yourself. You are being asked to express your needs in a safe, protected environment. Seek your trusted friends. Share. Let yourself be witnessed and received. And if you have no one to hold space with right now, do not underestimate the invisible allies. Your favorite authors, artists, creators, and or your spirit guides can be active source of support in your life.
Write a letter. Explain your heart in a meditation or visualization. Some of your greatest allies are in the realm of the unseen. Confide your truth, express your heart, experience the communion of your belonging. You don't have to carry the burden alone. So, hindi mo kailangan mag-solo baliw dyan. Pero okay lang naman eh, kasi kanya-kanya naman tayo ng ways to deal with sadness and or depression. And if that is how you feel like dealing with your dilemma o kaya yung pinag-iisipan mo ngayon, bumabagabag sa isip mo ngayon, if that's the way how you want to deal with it, yung magsolo muna, huwag mo na kumausap kahit kanina, so be it. When you are ready, find your tribe and share your parang pinagdadaanan mo sa ibang tao kasi that's one way of unloading the burden kasi you don't have to carry it alone. Okay? And again, you are not as powerless as you think you are. If success is being brought to your door, own it, embrace it. If abundance is being given to you, kalimutan mo na yung nakaraan na naubusan ka ng pera, nahututan ka ng pera, na scam ka. You have to move forward and look forward and examine what is being presented to you right now. When you are ready, get out of that shell o kaya glass shell na you are trying to protect yourself from hurt siguro, and that is understandable, but when you are ready, you have to be out there and find your tribe, find the communion of your own belonging. Okay, so I'm gonna leave it at that, Taurus. Salamat sa pagbisita. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!